kalampagin po natin ang ating administrasyon. Ang problema kasi po ay nagkakaroon ng wrong signals yung ibang ginagawa ng gobyerno. Bakit daw igagaya kay Duterte? Hindi natin masyado nadidinig yung dating kampanya ng ating gobyerno laban po dito sa droga. So, yung mga ganun po napapansin po yan. At sana, sa pamagitan po natin, pamagitan po ng local media, kalampagin po natin ang ating administrasyon. At i-ano po natin, palakasin po natin ang ating pwersa para malabanan po ang mga nangyayaring ganito sa ating pong bansa sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon. Thank you. May tanong pa sa likod. If I may just add, Yes. ang problema kasi po ay nagkakaroon ng wrong signals yung ibang ginagawa ng gobyerno. Okay. Example, yung tungkol sa communist insurgency, bukod na sinabi na ang dami na nagsasabi na ay yan mismo tinuro si Raul Manuel who was sitting right here a few months ago, di ba? Na siya talaga direkta nagre-recruit para sa NPA sa mga eskwela. Tinanggal pa yung confidential fund ng Office of the Vice President. Number 2, yung amnesty at peace talk sa mga rebelde. Pag nakapag-peace talk ka, you impliedly admit na legitimacy nung ginagawa ng mga tao. Mat nakikipag-usap ka, kriminal yan eh. Rebelde yan eh. They seek the violent overthrow of the present government and replace it with a socialist state. Malabong mangyari yon, pero ginagawa nila, pumapatay sila. Ang kriminal, hindi kinakausap. Kinukulong yan at pinoprosecute yan. Peace talks. Number 3, wini-weaken nila yung yung NTF-ELCAC. Iyan yung almost wala na nga yung communist insurgency, pawala na, winiken pa nila with peace talks. Number 4, may tactical alliance with the legitimate front of the CPP-NPA, yung mga nasa Kongreso, binigyan nila ng legitimacy, marginalized na yan eh. Ngayon, binigyan nila ng boses, malakas pa boses, kaysa sa mga tao, ng mga legitimate na mga congressmen, yung sina Manuel, sina Franz, sina Brosas, binigyan nyo na naman ng boses. Number 4, number 5, kung ano man, ang dami eh. Meron ba namang Justice Secretary, ikaw na mismo amin, give up ka na, ma-quit si De Lima. What are you saying? Hindi na nagtatry ang gobyerno. Drug trafficking po ang charge. Nabigyan lang ng bail. Sasabihin mo, hindi, ma-quit na yan. And then, na-involved tuloy si De Lima. Sasabihin nila, there will be a day of reckoning. Akala mo siya pa biktima no? Kaya nga sabi ko, hinahamon ko si De Lima, day of reckoning. Demanda mo si Aguirre, demanda mo si Menardo Guevara. Demanda mo muna ako, tignan natin kung lulusot ka muna. Kasi ako yung kami nagdemanda sa kanya sa DOJ. Para i-justify ko kung bakit ka namin na-demanda. Kukunin ulit natin yung mga witnesses na hindi nag-recant. Harap ulit natin sa publiko para makita nila kung anong justification kung bakit ka na-demanda, bakit ka nakulong, at yung pagkakulong mo ay upheld by the highest court of the land. Didemanda mo yung Korte Suprema. Sila nagsabi, tama yung pagkakulong mo yung mga bagay na yan, nakikitang ang namamayagpag pa, yung mga inaccused ng krimen, yung mga rebelde, that sends the wrong signals na this government is soft on crime, na embolden yung mga kriminal. Alam nyo, ito yung anak ko, nag-aaral law, hindi nagta-tricycle, nag-MRT, nag-GGP, nagbabas. Hindi ko pinapahatid sundo yun para maranasan niya. Ganun ako working student ako I know that builds character. Noong panahon ni Duterte, hindi dahil pro-Duterte ako, totoo naman yon. Sabi niya, Dad, okay na, pwede niyo na akong hindi ipasundo sa SM pagbaba ko ng bus. Yung SM kasi 2 kilometers from our place. Which branch? Sa Bikutan. Pwede na ako mag-tricycle. Kasi dati nakakatakot yung tricycle, nung panahon ni Aquino, yung mga tricycle ang courier ng Cebu. Sasabihin lang nung pusher doon sa tricycle, etong 100 piso, 200 piso, ito yung pakete, ito yung address, deliver mo. Natigil yun. Kasi yung leader noon, napatay, nanlaban Pero, nawala yun. Yung sekretarya ko noon, Sir, alas 6, Sir, uwi na ako.
Hindi ako pwede mag-overtime. Bakit sir? Nakakatakot sa amin, maglalakad ako roon. Nagkakapag-overtime na, wala nang gulo. Ngayon, ayaw na namang mag-tricycle nung anak ko. Ayaw na namang mag-overtime nung sekretarya. Kasi natatakot na naman. Yun po ang klima. Sinasabi na, kay ganito, kay ganon, bakit daw igagaya kay Duterte? Paano hindi gagaya? Nagwo-warzen. Hindi naman sila nag-jeep, hindi naman sila nagbabas. Ha? Wala naman sila sa field. Hindi naman, sila may driver, may security. Ha? May bulletproof. O tayo mga pangkaraniwang mamamayan ang nasasabak dyan. Pag nagre-reklamo tayo, magagalit sila, patatawag mo sa Kongreso. Anong klaseng administrasyon? Pilipinas at mga minamahal kong taong bayan, mari po kayong mag-comment sa baba. Ang inyong komento, reaction at suggestions ay lubos namin kinatutuwa. Sa pamamagitan ng inyong komento, reaction at suggestions ay nagkakaroon tayo ng pagkakaisa para ipaglaban ang ating mga karapatan. Paki-share ang video ito para aware ang lahat ng taong bayan. Share ng share lang tayo bilang protesta at hanggat aabot sa kinauukulan at mapuno ang kanilang screen. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel, Partneil TV channel, at Partneil TV channel 2. And follow my FB account, Twitter, Instagram, at TikTok. Taos puso akong magpapasalamat sa inyong walang tigil na suporta. Again, thanks for watching. Thanks for watching. Please subscribe me YouTube channel. Follow, like, comment, and share.